you got angry, dili pasabot sa ato na masama ka na o nagkasalanan na. Ang anger, ang kasuko, is part of human emotion. What makes anger a sinful act, pag kita ang atong kasuko ay nakasanala kita kapag kunwari, nakasunti ka na ng hindi maamo, kunwari, nakapanakit ka na ang sala sa kasuko. Pero kanang feeling ng kasuko, kanang anger, di pa siya kasalanan. Kaya, ang ihimo ng teacher, iilan niya niya mga estudyante, sige, magdalagan mo ng mga kamatis. Kanang kamatis represents ng mga tao inyong mga ayaw, ng mga kasuko ninyong mga tao. So, dahil mga bata, nagdala po sa kamatis na sinasuko daw siya ng igsuko, kanang po sa naman, dala niya tulo kasi nasuko siya kinaman, igsuko, amahan. Kanang isa naman, na ay 5, kasi nasuko siya mga classmate niya. So, ang mga bata, ang teacher, ilan niya mga bata to express yung ilang mga anger ba sa mga tao na represent ng mga kamatis. So, ito ng teacher, sige, kanang kamatis na gidala ninyo, dala ninyo for 2 weeks. For 2 weeks, every day. So, ang mga bata, sa una, di pa yung pasila siya, activity man yan, no? Kaso, after 1 week, na pansin nila, kanang mga kamatis, sila na. Pag sila ng kamatis, usually, nagtutubig na, di ba? Tapos na siya yung gabay na no? So, mga bata, nag-ingon sila, sabi nila, ayaw na lang pala yun. Nga naman, kanang kamatis, hindi na, hindi na sila, nadamot na. Baho na. Ingon ng teacher, kanang ako ang pagdumot. Nasuko ka, pero pag nagdumot ka, kanang ang gidala ng kasuko sa iyo. From that point on, kanang hatred, kanang grudges na nakaka, kanang ang magdala sa iyo sa kasalanan. The same goes with our readings today. Bisan punsa ang ato kainin, dili makasala sa ato. Ang makasala sa ato, kanang mga utang na ginutang ninyo sa inyong mga kasing-kasing. Kanang mga kasuko, kanang mga pagbuhod, kanang mga silon, kanang mga sala, na i-emphasize ka ni Kristo, ang tinungkol na makahugaw sa atong kaugalingon ay ang pagpangawal, pagkikilawas, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanalimbog, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagabo, o pagbinuang. Kana ang makahugaw sa ato. Kaya karon sa pesta, sa mahal nga Miriam sa Lourdes, itutulungan kita ni Mama Mary sa panabang ni Mama Mary, itutulungan kita niya ng 3 steps to avoid the sinful actions, for us to clean ourselves para ingon ni Mama Mary ng Saint Bernadette Soberano, ma-ampo
Labi na ang pagsimba at pagtakbo ng Santo Rosario na mamahino ang Santo Singkasing. Kaya tatawag ninyo sila, daghan sila mga sakit. Minsan, kanang hatred nato, kanang nagdala sa ato sa daghang mga sakit. Pero tanawin ninyo, kanang mga cheerful na tao, na marasay mga sakit kasi cheerful sila kasi sila ay kabalunga ang patawad. O mga agihan nyo sa ato ni Mama Mary Ellen Soto. Learn to forgive and learn how to ask forgiveness. Forgiveness is the first step of healing. Kung ganahan ka na maayo ang iyong paglawas, ang iyong kalab, learn to forgive and ask for forgiveness. Di ba sa ikaw natin mo sa gilid? And that is the power of silence. Because God works in silence. In silence, we talk to God. Very important ang paghilom dahil sa ato wala na kabalumay ang paghilom. Kanang paghilom sa ato, silent, pagtagalog na ang paghilom, healing na siya. And that is the goodness of silence. It is the process of healing inside. Kaya number 1, you pray. Number 2, you forgive. And number 3, learn to be silent.